Good afternoon to everyone who are watching and listening to this SCD live streaming. Muli nagpapasalamat po tayo sa Panginoon at sa ating spiritual mentor, Pastor Wilbert Butial, at sa kanyang malbahay na si Pastor Jasmine sa pagbibigay po ng pagkakataon para po muli makapag-share po dito sa ating daily live streaming. So if you will remember, the last time po na ako po ay nag-speak dito, ang ating pong topic is about kingdom influence over the 7 mountains of cultural influence. At natapos ko na po i-discuss yun pong mountain of the family, education, mass media, and entertainment. So this afternoon ay tatapusin na po natin. Meron pa pong tatlo which are the government or politics, religion, and business. Okay, so punta muna tayo sa government. Okay, sabi po sa Proverbs 29:2, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when a wicked man rules, the people groan. Genesis 1:28, then God blessed them and said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Psalms 22 verse 28, for the kingdom is the Lord's, and He rules over the nations. Amen. God's purpose for our dominion mandate was not to rule over humans, but over the creation order. We were authorized by God to maintain order in the earth. So alam naman po natin po na tayo po ay nilikha ng Lord sa kanyang wangis. Binigyan niya po tayo ng dominion to rule over the creation. But hindi po kasama dito yung ating kapwa tao. We were made to take dominion or to rule over the created things except human. But the desire to rule over other people is from man's fallen nature. And this continues to be the driving force behind our present-day government, as the people are being controlled and exploited for personal gains. Yung pagnanasa po natin na tayo po yung mag-control, tayo po yung manguna, tayo po yung mag-rule sa buhay ng ating kapwa, yun po ay bunga po ng ating pagiging makasalanan. And isa pong reality na ito po yung nagiging driving force sa presenteng pamamahala po sa takbo ng mga pamahalaan, ng gobyerno, kahit saan mang lugar yan dito sa mundo. At alam natin na ang mga tao po ay patuloy na kinokontrol, ine-exploit, tinitake advantage para po sa pang-personal na kapakanan. But the mental purpose of government is supposed to be the maintenance of basic order and to provide a system in which every individual has the liberty to access basic human rights with equality with regards to God's will and principles. And when this is uncompromised, then the people will rejoice. Alam po natin, anong purpose? Bakit po pinahintulutan ng Panginoon na magkaroon ng mga pamahalaan ng gobyerno? Ang purpose po kung bakit may gobyerno, may pamahalaan, ay para po magkaroon ng order o kaayusan po sa society. Ang government po, ang pamahalaan, ang nagpo-provide ng isang sistema para siguruhin ang bawat citizen o bawat mamamayan na nasa ilalim po ng pamahalaan na yun ay ma-exercise po nila yung karapatang pantao nila na kanila makinabang po sila sa mga benefits na inaalok o pinoprovide po ng gobyerno o pamahalan na yun. At kapag yan po ay nangyayari o natutupad, then ang mga tao po siyempre ay nagagalak. Now, ultimately, alam natin, the best government is founded in God's government and principles. Although alam po natin, dito sa mundo, nagkaroon na po ng iba't ibang klase, sistema ng pamamahala o gobyerno. Merong democratic, diba? Merong pong parliamentary, meron pa mga monarchical, meron din pong
dictatorial. Pero ultimately, alam po natin, kung meron mang best pattern ng pamahalaan ng gobyerno, ay wala iba kundi yung founded po sa pamahalaan ng Panginoon at naayon sa kanyang prinsipyo. But because we live in a fallen human world, and most of our people and leaders are not believers, our government is being imperfect. Dahil nga po tayo ay nakatira, no? Ang mga tao po ay nasa sinful nature. Nandito po tayo sa world. Ano? Alam naman po natin, majority, karamihan po ng mga tao, karamihan po ng ating mga leaders, karamihan po ng mga nasa posisyon sa pamahalaan, yan man po ay nasa executive, legislative, judicial, maging sa military, sa kapulisan, ay mga hindi mananampalataya. Kaya naman po, alam natin na maraming problema. Marami pong, sabi natin, imperfection ang anumang uri ng pamahalaan dito sa mundo. Now, the question is, how can the righteous be in authority when they are not involved in politics or government? Paano nga po ba natin mai-invade o paano po tayo magiging kingdom influencers dito po sa mountain ito ng government? How can we manifest the kingdom of God in the mountain or in the sphere of influence ng politics or government? Kung wala nga pong mga matuwid, kung wala pong mga anak ng Diyos na nanunungkulan o nando sa posisyon ng authority. If we cannot train and position the kingdom citizens in places of influence and government authorities, then the wicked will continue to rule and we will be subject to the unbiblical and unrighteous decisions, even to the detriment of our faith. Tayo po bilang mga, as the church, na po, kung hindi po natin ititrain, hindi po natin sasanayin, hindi po natin i-equip, hindi po natin ipoposition yung ating yung mga kingdom citizens dito po sa pwesto o sa place of influence na to, then ang patuloy po na maglilingkod dyan ay yung mga unrighteous, yung mga wicked. Sila ang patuloy na manunungkulan. At ito po ay magiging detrimental na rin po sa ating pananampalataya. Alam na alam po natin, especially sa kapanahunan ngayon, di ba? Andyan pa rin po na talagang pinipilit po nilang maipasa sa Kongreso ang SOGI Bill. Alam natin sa ibang bansa, especially po sa Amerika at sa iba pang mga Western nations ay talagang decriminalize na po ang abortion. Diba? Hindi na po ito isang criminal act. Maging ang pagiging pedophile. Diba? Dinicriminalize na rin po nila ang pedophile, ang pagiging pedophile. Na ang katwiran po ngayon ay tanggapin na rin na mayroon talagang mga lalaki na gusto nila makipag-sex sa mga bata. Legalize sa prostitution, legalize gambling. Kung titignan po natin, yan po ay magkakaroon ng hindi magandang epekto maging sa ating mga pananampalataya kung wala pong mga tatayo, wala pong manunungkulan na mga mamamayan ng kaarian ng Diyos upang kahit papano po ay sabihin na natin mapigilan o ma-minimize po yung ganung uri ng mga batas, hindi maipasa, at magkaroon ng maayos na pamamahala. At kung titignan po natin, even the church is being forced to compromise their belief in God's Word against these abominable acts. Marami na po tayo nababalitaan, lalo na sa ibang bansa, na marami po naturingang mga, sabihin natin, Bible-believing church na inaalaw na rin po nila na magkaroon ng same-sex marriage sa kanilang mga churches. So, ano pong dapat natin gawin? We need more Daniels and Esthers to rise up and be influencers. Kailangan po natin na makapag-raise up ng mga maraming Daniel at Esther
para maging mga kingdom influencers po dito sa larangan ng politics and government. Okay, basahin po natin ang Esther chapter 4, 10 to 17. Then Esther spoke to Hathach and gave him a command for Mordecai. All the king's servants and the people of the king's provinces know that any man or woman who goes into the inner court of the king who has not been called, he has but one law: put all to death except the one to whom the king holds out the golden scepter, that he may live. Yet I myself have not been called to go in the king these 30 days. So they told Mordecai Esther's words. And Mordecai told them to answer Esther, do not think in your heart that you will escape in the king's palace any more than all the other Jews. For if you remain completely silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place. But you and your father's house will perish. Yet who knows, wherever you have come to the kingdom for such a time as this. Then Esther told them to reply to Mordecai, go, gather all the Jews who are present in Shushan and fast for me. Neither eat nor drink for 3 days, night or day. My maids and I will fast likewise. And so I will go to the king, which is against the law, and if I perish, I perish. So Mordecai went his way and did according to all that Esther commanded him. So alam po natin itong kwento ni Reyna Esther. She disobeyed the laws of the king's palace and stepped into the inner court to meet with the king, even it meant risking her own life. And the only reason Esther stood in this position was because she was prepared by Mordecai to take it. Even though she was a Jew, and it was not right for her to do so. But Mordecai recognized that she was prepared in her royal position for such a time as that. So, makita po natin, prepare po ni Mordecai ng kanyang pamangkin na si Esther para po doon sa season sa pagkakataon ngayon. Alam mo natin, nanindigan po si Esther kahit po na nalagay sa panganib ang kanyang buhay. Pero nakita po natin, dahil po sa paninindigan po ni Esther, ay naligtas po ang bansang Israel from annihilation. So the question stands before us today. Have we as a church prepared our Esthers who will stand in their place of governmental authorities for such a time as this? Yung po ang tanong sa atin ngayon, bilang church po, piniprepare na po ba natin yung mga Esther natin sa church, especially sa mga kabataan, na pwede pong manindigan, pwede pong tumayo dyan po sa mga posisyon sa ating pamahalaan? Alam ko, meron din tayo mga members sa church na maaring nanunungkulan po o nasa mga posisyon sa ating gobyerno. Pero sila po ba ay na-prepare natin? Kung sa limbawan dumating ang pagkakataon na kailangan manindigan para sa salita at sa prinsipyo ng Diyos. Ganun din po kay Daniel. Tingnan po natin sa Daniel 2:20 to 23. Daniel answered and said, blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. He changes the times and the seasons, He removes kings and raises up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. He reveals deep and secret things. He knows what is in the darkness, and light dwells with Him. I thank you and praise you. O God of my fathers, you have given me wisdom and might, and have now made known to me what we ask of you. For you have made known to us the king's demand. So alam po natin itong kwento rin po ni Daniel. After King Nebuchadnezzar's dream about the great statue, the Lord revealed to Daniel what it meant. Then Daniel prayed. And so, as Christians, we also live in a state with secular laws. We are under rules, under moral laws ng pamahalaan. We are living under kings, queens, presidents, prime minister, etc. But as Christians, we also live under the ultimate authority of the Lord, the King of Kings, and under spiritual laws, while living under the secular and moral laws of our country. Bilang mga mananampalataya, bilang mga believers po, alam po natin, nandito tayo, of course. Tayo mamamayan, isang bansa,
merong batas, meron po tayong mga sinusunod na mga kautusan, but huwag po natin kalimutan na tayo pa rin po ay mamamayan din po ng gobyerno ng Diyos. At ang ultimate authority po ay walang iba kundi hari ng mga hari, ang ating Panginoon Jesus. So, tayo ay nabubuhay sa ilalim po ng kanyang mga batas na espiritual at tayo rin po ay nabubuhay sa ilalim po ng mga secular and moral laws of our country. We therefore need to be subject to those in authority over us except when they conflict or when they contradict with God's rule in which we must obey God rather than men. So kung maalala niyo po sa buhay ko ng mga kaibigan, di ba? Si Daniel, si Shadrach, si Meshach at Abednego. Matataas po yung posisyon nila, di ba? Sa kaharian ni Hari Nabucodonosor. So sila po ay nagsasabit naman doon sa hari. Pero alam po natin na dumating po sa pagkakataon na kinakailangan nilang suwayin yung dalawang utos na kung saan ay alam naman po nilang taliwas o hindi po ito naaayon sa utos, sa prinsipyo ng salita ng kanilang Panginoon na sinasamba. Walang iba kundi ang lumikha ng langit at lupa. Tingnan po natin sa Daniel 3:16-18. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us from your hand. Okay? So nakita po natin, kahit tumating sa point na sila po ay itapon sa pugon, ay hindi po natatakot itong tatlo magkakaibigan na to dahil ayaw po nilang sumuway sa utos po ng kanilang pat. Alam na po natin ang kwento na to. At maging si Daniel, di ba? Daniel 3:16-18, O King, but if not, let it be known to you, O King, that we do not serve your gods, nor we will worship the gold image which you have set up. All the governors of the kingdom, the administrators and satraps, the counselor and advisor have consulted together to establish a royal statute, to make a firm decree that whoever petitions any god or man for 30 days, except you, O King, shall be cast into the den of lions. Now, O King, establish the decree and sign the writing so that it cannot be changed according to the law of the Medes and Persians, which does not alter. Therefore, King Darius signed the written decree. Now, when Daniel knew that the writing was signed, he went home and his upper room with his windows open toward Jerusalem and knelt down on his knees 3 times a day, prayed and gave thanks before his God as was his custom since early days. Then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. So katulad din po ni Daniel, doon po sa utos na walang ibang papanalanginan, diba? Kundi si Haring Nabucodonosor, pero sinumay din po niya yun. At pinagpatuloy pa rin niya yung kanyang nakagawian. Na siya ay lumuluhod, siya ay humaharap sa silangan para manalangin sa Diyos ng Israel. At alam po natin, ang naging kapalit nun, kinakailangan na siya po ay ipatapon sa den of lions. Pero alam naman po natin kung paano siya maligtas ng Panginoon. So, bilang mga mamamayan ng karyan ng Diyos, kapag dumating sa time o sa point na tayo papipiliin kung ang susundin ba natin ay ang utos ng Diyos o maninindigan tayo ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos o sa inuutos ng pamahalaan ng gobyerno, nararapat po na katulad po ni Esther at ni Daniel, ni Shadrach, Meshach at Abednego, ay patuloy pa rin po tayong manindigan para po sa tama sa harap ng ating Panginoon. At isa pa rin pong paraan para po ating ma-invade o ang manifestation ng Kingdom of God makita po sa mountain na ito ng politics of government. We should also be the light and the salt. Sabi sa Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Mahalaga po ito. Na kung tayo po halimbawa bilang mga mamamayan
tayo po ay nagiging asin at ilaw din po dito sa sphere na ito. Sabi po sa Romans 13, 1-7, let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Render therefore to all their due, taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor from whom honor. Siyempre, kung meron naman dapat po na honest, faithful, sa pagbabayad ng tax sa ating pamahalaan, walang iba, kundi tayo po mga mananampalataya. Kung tayo po yung mga taxpayer, dapat tayo po yung una nagbabayad ng tax. Now, sabi rito sa 1 Peter 2:15, for this is the will of God, that by doing good you may put to silence the ignorance of foolish men. Of course, kung tayo po halimbawa ay empleyado, kung tayo po ay nanunungkulan sa gobyerno, anumang sangay ng gobyerno yan, dapat po ang nakikita talaga sa atin yung pagiging mabuting example o good role model. Ano po, ginagawa natin yung tungkulin natin. May katapakan, with integrity, with honesty, upang talagang mapatunayan na tayo nga po ay tunay na anak ng Diyos, tayo mamay ng kain ng Diyos, at sa ganun ay may influence po natin itong mga kasamahan natin sa pamahalaan o sa anumang government agency. Sabi rin sa 1 Timothy 2, 1 and 2, therefore exhort first of all that supplication, prayer, intercession, and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Amen. Of course, wag po natin kakalimutan yung utos po sa atin na ipanalangin ang lahat ng tao, especially po yung mga namamahala. Diba? Yung mga hari, presidente, lahat ng nasa authority, lahat po ng larangan ng ating pamahalaan. Mula po sa executive, judicial, legislative, maging sa military, sa kapulisan, sapagkat ito pong susi para magkaroon tayo ng tahimik, mapayapang buhay. Sapagkat sila po itinawag din ng mga lingkod ng Panginoon, ang tawag din po sa kanila ay mga servants of God. Kaya ibigay din po natin yung honor na dapat po ay pagkaloob sa kanila. At patuloy po tayo manalangin na marami pang ma-raise up na katulad po ni Senator Joel Villanueva, Congressman Brother Villanueva, at sa executive, katulad po ni Brother Vico Soto. Diba? Kung marami pang ma-raise up na mga katulad nila, naniniwala po ako na ito pong mountain of politics, mountain of government and politics, ay masasakot din po. Makikita po ang kingdom of God. Amen. Next po, pag-usapan naman natin ang mountain of religion. Yan. Alam po natin. Just like media and entertainment, religion shapes the culture and in turn gets shaped by the culture. Religion and culture are entangled. Both surround social behavior and affect our value system. Hindi po natin pwedeng paghiwalayin ang religion at ang kultura. Religion shapes culture, but as people deviates from the teachings of the religion, culture starts to influence people's behavior. Example po dyan ang Islam and Roman Catholicism. Titingnan po natin, when Islam came to Arab Peninsula, it completely changed its culture. Nung nasako po ang Islam, ang religion ng Islam po sa Middle East, doon po sa Arab Peninsula, nabago po ang kanilang kultura. Maging dito sa ating bansa, sa Pilipinas, when the Spaniards came to the Philippine Islands and introduced Roman Catholicism, they also brought their culture. At alam po natin hanggang ngayon, yung kultura po natin, yung mga tradition po natin ngayon, saan po ba natin nakuha lahat yan? Yan po ay galing sa mga Kastila. Kasama po yun nung dinala dito ang reliyon ng Roman Catholicism. Now, geography also influences religion.
Yung geography po, yung lugar po, tingnan po natin, sa India, ano po ba ang religion doon? Polytheism, di ba? Mga tao doon, polytheist. Naniniwala po sila sa maraming Diyos o ang lahat ay Diyos. Sa China, Buddhism, Confucianism, sa Middle East, at maging dito sa atin sa Mindanao, naganap po ang Islam. Sa mga Spanish and Latin-speaking countries, naganap po dyan ang Roman Catholicism. Sa bansang Israel, of course, Judaism. Pag pumunta po kayo sa Salt Lake, Virginia, USA, napakarami pong Mormons dyan. Pag pumunta po kayo sa Dinagat Island, Surigao, nandyan naman po ang PBMA. Now, Christianity is considered to be a religion based on the world's perspective. Sa pananaw po ng mundo, yung Christianity, para sa kanila, religion. Kaya nga po, di ba, nung tayo na born again, pag tayo po ay may pinipilapan, di ba, may mga pinipilapan tayong papeles, nakalagay doon, religion. Di ba, minsan nalilito tayo, ano ba ilalagay ko rito? Born again, Protestant, Bible Christian. Kasi po, di ba, ang paniniwala po ng mundo, Christianity is a religion. But, in its purest form, our spirituality is not a religion, but a relationship with Jesus Christ, the true God. Alam naman po natin ito. Na yung ating pong pananampalataya, yung ating pagiging Kristiyano, hindi po yan religion, but a relationship with Jesus Christ, the true God. Sabi sa John 1:12, but as many as received Him, today they gain the right to become children of God. Romans chapter 8, verse 14, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Galatians 4:4-7, but when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who are under the law, that we might receive the adoption as sons. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts. Galatians 4, verse 7, therefore you are no longer a slave but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. The world has called us Christians and defined us as a religion that is rooted in humanism. But they have no knowledge of Jesus Christ. That's why they don't know us at all. Yun nga po ang maling pag-akala, maling paniniwala po ng mga tao sa atin bilang mga Kristiyano o yung Christianity. In the modern era, religion has become a mountain that governs many aspects of human existence and has been implicated in all sorts of conflict and influence globally. Alam naman po natin ito, di ba? Sa kapanahonan ngayon. Ito pong mountain of religion, grabe po talaga. Ang impact nito, ang influence po nito sa maraming aspeto ng buhay ng tao. At ito po ay na-implicate din sa lahat ng uri ng kabuluhan. No? Alam naman po natin, titingnan po natin, sa ngalan ng religion, ay pumapatay po ang yung mga extremist na mga Islamic, di ba, yung mga nag-jihad. Di ba? Pag sila po ay pumapatay, ang katwiran nila, ang paniniwala nila ay, yun po ay dahil pinagtatanggol nila yung kanilang religion. At once na nakapatay sila ng mga kumukontra sa kanilang pananampalataya, ay nadadagdagan yung kanilang reward doon sa paraiso. And there is a present awakening of religion among the nations, considering the violent activities of terrorism and human barbarism that is done in the name of religion. Kaya nga po, nagkakaroon na po sa buong mundo po. Dahil nga po dito sa mga ginagawang violence, barbarism, nito mga grupo na ito na ang katwiran nila, kaya nila ginagawa niyo, ay pagtatanggol po sa kanilang religion. Now, we, as the true church, the body of Christ, the bride of Christ,
We must be an example and a true expression of Jesus Christ and His kingdom as we accurately build and influence this mountain on top of all mountains. Kaya nga po, bilang mga yung tunay na mga sumusunod sa ating Panginoon, dapat po makita po talaga sa atin. Dapat po tayo yung maging magandang halimbawa. Tayo yung tunay na maging expression ni Jesus Christ at ng kanyang kaharian. Para po makita ng buong mundo na sabi nila ito yung tunay na sabi natin religion. Pero sa pamagitan po ng ating buhay, may papakita po natin kung yung tunay na kahulugan po ng pag-iisang mananampalataya, tagasunod ng buhay na Diyos, then we will be able also to influence this mountain on top of all the mountains. Sabi po sa Revelations 21, 2, 9 and 10, Then when I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Then one of the 7 angels with the 7 bowls, filled with the 7 last plagues, came to me and talked with me, saying, Come, I will show you the bride, the Lamb's wife. And he carried me away the Spirit to a great and high mountain, and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Micah chapter 4, 1 and 2. Now it shall come to pass in the latter days that the mountain of the Lord's house shall be established on top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and people shall flow to it. Many nations shall come and say, Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. He will teach us His ways, and we shall walk in His paths. For out of Zion the law shall go forth, and the word of the Lord from Jerusalem. Amen. So patuloy lang po. At huwag po tayo magsawa na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga tao upang ma-realize po nila kung ano ang tunay na kahulugan ng pananampalataya. Amen? And last but not the least, the mountain or the sphere of influence of business or economy and finance. Of course, business is powerful in our culture. The free market system is one that is given to us by God, enabling us to grow a healthy economy and build personal wealth. Mahalaga po itong larangan ng business, economy, finance. This mountain is important as without finances, none of the other mountains can grow. Alam po natin, mahalaga ang pera, mahalaga po ang finance. Kasi pag wala po to, ay yung 6 na mountains ay hindi rin po ito madidevelop o mag-grow. And one of the challenges we have encountered as a body has been the ignorance that prevails within the church regarding kingdom economics. Yan. Isa po sa mga hamon na hinaharap ng church ngayon ay yung kawalan po ng kaalaman patungkol po sa kingdom economics. Alam po natin, meron pong kakaibang economy ang kaharian ng Diyos sa economy ng mundo. The global elite governs the world with the strategy of controlling every financial institution and enslaving us to debts through mortgages, bonds, loans, etc. Their goal is also to enslave governments as they finance political campaigns and seek to control the government and thereby enslaving a whole nation. Alam po natin, sino po ba ang mga nangunguna? Sino po ba ang mga naghahari mga bansa? Yung pong, sabi natin, mayayaman. At nakokontrol po nila, especially yung mga maliliit na bansa, yung mga third world countries, di ba? Sa pamagitan ng pagpapautang. Nandiyan po ang World Bank, nandiyan ang IMF, di ba? So, ano po nangyayari? Nagiging alipin po yung ibang pamahalaan, yung ibang bansa. At alam po natin, napakalaki po ng influence nitong mga mayayaman na to. Yung mga, sabihin natin, multinational companies, multimillionaires, yung mga billionaires,
Kaya po rin nilang i-control ang government, ang politics. Kaya po nilang mag-finance ng mga political campaigns, no, para may panalo yung gusto nilang kandidato. Kaya nilang kontrolin ang mga namamahala sa gobyerno at para malipin ang isang bansa. But we have a heavenly system that is not of this world, which gives us unreserved access into the supernatural economy of God that prevails above all other economy and systems and allows us to live in peace and prosperity. Alam naman po natin, bilang mga anak ng Diyos, bilang citizens of the kingdom of God, meron po tayong ibang sistema na hindi katulad ng sistema ng mundo, na kung saan binibigyan po tayo ng unreserved access doon po sa supernatural economy ng Diyos, na nangingibabaw sa lahat ng economy, na kaya po tayong i-bless, kaya po tayong mabuhay ng may kasaganaan at kapayapaan. But the challenge here is that we do not know how to access the economy of God, or we are not accessing it to the fullness of God's potential for us. This has resulted to a beggarly or poverty mentality that continues to enslave the church and rob us of our destiny and the achievement of our kingdom mandate on earth. Yun nga po kasi ang challenge. Hindi po natin alam paano po natin ma-access yung economy ng Panginoon. O maaaring hindi natin na-access into the fullness. Kaya nangyayari po, bakit gano'n? Ano po? Ang church, parang naghihirap. Lalo po yung beggar or poverty mentality. Kaya hindi po natin maisakatuparan ng husto yung kingdom mandate po natin dito sa mundo. And the problem with the church is that we are not raising faithful stewards. That's why true riches are not entrusted to us. Maring ito po yung pagkukulang natin. Hindi po tayo nakakapag-raise up ng mga tunay, ng mga tapat, ng mga managers, tapat ng mga economic stewards. Kaya naman siguro hindi pa rin tayo pinagkakatiwalaan ng Diyos ng kayamanan. And sabi nga, we cannot apply worldly system and expect a supernatural results. Over the years, there have been prophetic declarations about the transfer of wealth from the wicked to the righteous. Maraming beses na po, ilang taon na to, mga prophetic declaration sa atin, ano po ba, na ang kayamanan ng mga unrighteous malilipat sa mga righteous, pero bakit hindi pa rin po natin nararanasan yung propesya po ito na sa Isaiah 60, 1-7, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people, but the Lord will arise over you. And His glory will be seen upon you. The Gentiles shall come to your light, and kings to the brightness of your rising. Lift up your eyes all around and see. They all gather together, they come to you. Your son shall come from afar, and your daughter shall be nursed at your side. Then you shall see and become radiant, and your heart shall swell with joy. Because the abundance of the sea shall be turned to you. The wealth of the Gentiles shall come to you. The multitude of camels shall cover your land. The dromedaries of Midian, Ephah, all those from Sheba shall come. They shall bring gold and incense. They shall proclaim the praises of the Lord. All the flocks of Kedar shall be gathered together to you. The rams of Nebaioth shall minister to you. They shall ascend with acceptance on my altar. And I will glorify the house of my glory. The sad reality is that the mountain of business, finance, and economy will not be influenced by the church if we will only prophesy, pray, and then sit down. Hindi po natin ganap na ma-influensyahan ito pong mountain ng business, finance, and economy. Kung ang gagawin lang po natin ay mag-pray, mag-prophesy, at wala naman po tayong gagawing aksyon. There has to be a strategic development of the Joseph's technology and the mindset to train, equip, and empower the saints to engage this mountain of business. Ito yung naitulak po sa atin. Invasion of the marketplace.
ni Pastor Wilbert. Sa panahon ngayon, kailangan po talaga natin na magkaroon po tayo ng strategy ng katulad ni Joseph. Diba? Maalala niyo po si Joseph. At magkaroon po tayo ng mindset na i-train po natin, equip po natin, empower po natin yung ating mga members sa church, yung ating mga kapatid to engage this mountain of business. Ayun nga po, di ba kasi nga po, alam po natin, especially sa mga Pilipino, ang naging mindset po ng Pilipino, sabi nga eh, pagka magka-college na po, di ba? Ano lang ang pangarap? Kontento na sila ay magtatrabaho ng 8 to 5 at sumasahod. Wala po yung entrepreneurial mindset. Na alam ko natin sinasabi, dapat sa panahon ngayon, hindi lang dapat ang utak mo maging empleyado ka lang sa habang buhay. Na basta sasahod ka lang, pero habang buhay ka empleyado. Kaya nga, di ba, laganap naman ngayon, di ba, yung mga training about entrepreneurship, na maging business-minded ang mga Pilipino. Huwag makontento na habang buhay lang, na nangangamuhan o namamasukan. A whole new generation of kingdom leaders and saints must be raised up in the marketplace and the economic world that will strategically develop godly principles to influence and occupy this mountain. Kailangan marami po ma-raise up ng mga negosyante, mga ekonomista mula po sa church, mula po sa mga kingdom citizens. And let us pray for kingdom mindset leaders to rise to the top of big businesses as CEOs, and they will be among those who have greater influence. Alam naman po natin, syempre, yung mga CEO, yung po mga CEO, yan po ang may mga influence po. No? Mas malaki ang influence nila. Let the godly rise to the top of each industry and be leaders of integrity and creators of economic blessing. Let them be givers of resources to the community and speak boldly for righteousness without fear. Let us pray that the men and women who are called to be in the marketplace will have a revelation of their high calling and walking it, being blessed and seeing supernatural increase. Panalangin po natin yung ating mga kapatid, yung ating mga members na tinawag ng Diyos din sa marketplace, na magkaroon sila ng kapahayagan ng pagkakatawag sa kanila ng Diyos. Lakaran nila yun. Upang sila ay pagpalain, makita nila yung supernatural increase. Kung meron pang dapat po na pinagpapala ang mga negosyo, dapat yung mga anak ng Diyos. And let us pray against the operation of unlawful and ungodly businesses that perpetuate sin and hurt our society, such as those related with drugs and alcohol, abortion, pornography, and sex trafficking industry, illegal gambling. Panalangin po natin na hindi po mag-progress, hindi yan ang mga yumaman. Yung mga negosyo na related po sa bisyo, no? Sa mga kasalanan, especially yung pong related to sexual immorality at sa sugal. Let us pray that the strongholds keeping these centers for profit in operations will be pulled down in the mighty name of Jesus. Panalangin po natin na ito pong mga negosyo na ito, na ang hinahabol lang po talaga yung profit, yung kikitain nila. Nagkapalit naman po ang nailalagay po sa alanganin ay yung kapakanan po ng mga tao, na ito po ay wasakin, ng pull down sa pangalan po ng ating Panginoon Jesus. Kung titignan po natin sa mga nakalipas na panahon, napakarami naman pong mga mananampalataya na pinagpala bilang mga negosyante. Katulad po sa Amerika, kung kilala niyo si Conrad Hilton, yung may-ari po ng Hilton Hotel. Diba? Siya po isang Kristiyano. Yung may-ari po ng JCPenney na department store na malaki nun sa Amerika. Si William Colgate. Diba? Ginagamit po natin yung toothpaste, Colgate. Minsan nga, utusan natin yung bata,
Bumili ka ng Colgate sa tindahan, yung close-up. Kasi pag sinabing toothpaste, alam natin Colgate. Sino po ba ang may-ari niya? Si William Colgate, di ba? Isa po siyang Kristiyano. Na kung saan, 90% ang kanya binibigay na tithes at 10% lang ang napupunta sa kanya. Kung gumagamit kayo ng Heinz na ketchup, si Henry Heinz, isa po yung mananampalataya. Yung Kraft cheese, James Kraft, isa po yung mananampalataya. Yung pong sikat na kainan sa Amerika, yung Chick-fil, mga burgers, mga mananampalataya. Marami pong mga multinational, Forever 21. Yan po ay mananampalataya din po ang may-ari niya. At marami din pong mga CEO ng mga multinational company. Ang mga mananampalataya. So, patuloy din po natin panalangin na mga taong ito ay mga karami naman sa kayo, mga namatay na, pero sana yung mga sumunod na generation sa kanila ay pagpatuloy po yung legacy na naiwan ng kanilang mga ninuno nung kanilang inatag itong mga negosyo na ito. At maging dito sa bansang Pilipinas, patuloy po natin ipanalangin na marami pong mga negosyante na mga mananampalataya ang ma-raise up dito po sa mountain na ito. So again mga kapatid, ito pong 7 mountains na to o pillars or spheres of cultural influence. Mahalagang mahalaga po na makita na po rito yung kingdom manifestation, yung kingdom ng Panginoon. At yun po ay mangyayari lang kung tayo nga po, the church, the body of Christ, tayo po na mga mamamayan ng karya ng Diyos, ay gagawin po natin yung ating role. Upang mangyari po yung sinasabi salita ng Diyos. The kingdom of this world has become now the kingdom of our Lord, Jesus Christ. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa natapos po na pagtuturo ko po patungkol po sa topic na ito, the 7 mountains or sphere of influence na kung saan, Panginoon, ito po yung nireveal mo, O God, sa kapanahonan namin, Panginoon. Dahil ito ang gusto mong mangyari, Panginoon. Itong 7 mountains na ito pong spheres of influence na nagsishape, nagmomold ng aming kultura, ng aming mindset, Panginoon, ay kinakailangan masakop. Kinakailangan, Panginoon, na ma-influensyahan namin bilang mga anak mo, bilang mga mamamayan mo, Lord, upang magkaroon nga po ng kaganapan, Panginoon, iyong salita, na ang lahat ng kaharian na ito ay mapapasa ilalim sa iyong kaharian. Kaya Panginoon, patuloy nga po, gamitin mo po ang bawat sa amin, Lord. At patuloy nga po na equip mo po, Panginoon, ang bawat iglesia, O Lord. Empower mo, Panginoon, upang may sa katuparan nga po namin itong gusto mong mangyari. Maraming salamat po sa ilaman po namin binabalik. Ang lahat ng papuri, pasasalamat, karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.